Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Sa gitna ng isang maliit na bayan, walang pigil ang sigawan ng mga nagtitinda. Halina kayo! Pinakamataas na uri ng spirit ore, black crystal, at iba pang mahahalagang kayamanan. Mga ika-12 antas na pil. Huwag palampasin. Punang sigla ang pamilihan habang abala ang mga tao sa pagbili at pagtitingin ng mga paninda. Sa pasukan ng bayan ay nakatayo ang isang mataas na tor ng mga gwardiya, at sa ibabaw nito ay malinaw na nakaukit ang pangalan, Joytown. Isang dalaga ang dahan-dahang pumasok sa bayan kasama ang 12 makapangyarihang bantay na nasa Genesis stage. Kasunod niya ay isang payat na binata, si Zufan. Sa mismong pagpasok nila, tila huminto ang buong bayan. Napatingin ang lahat sa mga bagong dating. Ang bawat peres ng mata ay nagningning sa lihim na pagnanasa at pagsusuri. Ilang saglit lamang ang lumipas bago muling bumalik ang lahat sa kanilang ginagawa na para bang walang nangyari. Napansin yon ni Lu Yunchang. Nagtatakang napatingin siya kay Zufan, ngunit mumiti lamang ito at tahimik na sinenyasan silang magpatuloy. Habang naglalakad sila sa mataong pamilihan, nanatiling masigla ang paligid, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Paminsan-minsan ay palihim silang sinusulyapan ng mga tao. Hindi mapakali si Lu Yunchang. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Zufan. Zufan, kakaiba ang bayang ito. Mahinang natawa si Zufan. Kaya nga tayo narito. Habang naglalakad, isa-isang sinuri ni Zufan ang bawat mukha sa paligid. Ang tingin niya ay tila isang mangangaso na nagmamasid sa kapwa mangangaso. Kalaunan ay dinala niya ang grupo sa isang maliit na tuluyan. Binibini, magalang niyang sabi, gagabi na. Maaari ba tayong magpalipas ng gabi rito? Tumango si Lu Yunchang at sumunod sa kanya papasok. Agad silang sinalubong ng isang maayos manamit na babaeng nasa katanghaliang gulang. Saan kayo nanggaling at saan ang inyong patutunguhan? Magpapahinga ba kayo o magpapalipas lamang? Sumagot si Zufan. Pakiayos ang 5 sa pinakamagaganda ninyong silid. Isa para sa aming binibini, at ang 4 ay paghahasyan naming 13. Nag-alangan ang may-ari. Paumanhin, ngunit wala kaming ganoong karaming bakanteng silid. Ilan ang mayroon? Isa lamang. Umiling si Zufan. Hindi sapat iyon. Hindi maaaring mag-isa ang aming binibini. Maghahanap na lang kami ng ibang matutuluyan. Tumango si Lu Yunchang. Susundin ko ang mungkahi ni Steward Zhu. Ngunit bago pa sila makaalis, isang tinig ang pumigil sa kanila. Iisa lamang ang tuluyan sa Joytown. Kapag umalis pa kayo, sa ilalim na kayo ng mga bituin matutulog. Napalingon silang lahat. Isang lalaking marangya ang kasuotan at hitik sa mamahaling palamuti ang papalapit. Steward Fang. Magalang na yumuko ang may-ari. Ngumiti ang bagong dating. Hayaan mo na. Ako na ang bahala sa ating mga panauhin. Lumapit siya sa grupo at nagpakilala. Ako si Fang Ding, katiwala ng Liao Clan. Maaari ko bang malaman ang inyong mga pangalan? Magalang din yumuko si Zufan. Ako si Zufan, katiwala ng Lu Clan. Ito ang aming binibini, si Lu Yunchang, kasama ang kanyang mga bantay. Napadaan lamang kami rito dahil sa kalakalan at nagpa siyang magpahinga ng lumalim ang gabi. Napatingin si Fang Ding kay Zufan. Isa kang katiwala. Bahagyang nag-alinlangan siya bago muling nagsalita. Kung hindi ako nagkakamali, medyo mababa yata ang iyong cultivation. Napabuntong hininga si Zufan at tila nalungkot. Bago pa siya makasagot ay si Lu Yunchang na ang nagsalita. Sa totoo lang, ipinanganak si Steward Zhu na may depektibong meridian kaya hindi siya makapantay sa ibang cultivator. Ngunit kapalit noon ay pambihira ang kanyang katalinuhan. Kaya siya mismo ang pinamahala ng aking ama sa mga gawain ng aming angkan. Hindi naman lakas ang sukatan ng isang mahusay na katiwala, hindi ba? Habang nagsasalita, marahang hinaplos ni Lu Yunchang ang kamay ni Zufan na tila pinapakalma ito. Sa isip ni Fang Ding ay agad siyang nakabuo ng sariling konklusyon. Isa pala siyang magandang mukhang binubuhay lamang ng binibini. Ang lalaking nasa bone tempering stage sa edad na 20 ay halos walang silbi. Malamang ay umangat lamang siya dahil pinaboran siya ng binibini. Ngunit hindi niya ipinahalata ang iniisip. Brother Zhu, nakangiting sabi niya, may kanikanyang husay ang bawat tao.
Ngayon ay isa kang katiwala, bukas baka maging pinuno ka pa. Tinapik niya ang balikat ni Zufan. Dahil parang magaan ang loob ko sa inyo, at wala rin kayong matutuluyan, bakit hindi na lamang kayo magpalipas ng gabi sa aming Liao Manor? Nagliwanag ang mukha ni Luo Yunqiang. Ikinararangal namin yon, ngunit baka makaabala kami sa inyong clan head. Umiling si Fang Ding. Ang aming Panginoon ay kilalang mapagpatuloy. Kilala siya sa loob ng 100 milya bilang taong handang tumulong sa sinumang nangangailangan, kakilala man o hindi. Ngumiti siya. Kaya nga Joytown ang pangalan ng bayang ito. Sigurado akong napansin niyo kung gaano kasayahin ang aming mga mamamayan. Ang lahat ng ito ay dahil sa aming Panginoon. Tuwang-tuwa siyang tatanggap ng mga panauhin. Napatawa naman ang may-ari ng tuluyan. Napakabait talaga ni Master Liao. Halos lahat ng bisita ko ay inaanyayahan niya sa kanyang manor, kaya hirap na akong kumita. Napangiti si Fang Ding. Nagkatinginan sina Luo Yunqiang at Zufan bago sabay na yumuko. Maraming salamat, Steward Fang. Pasensya na sa aming pang-aabala. Napakabait ninyo, binibining Luo. Pagkaalis ng grupo, biglang nagbago ang ekspresyon ng may-ari ng tuluyan. Ang kanina'y magiliw na ngiti ay napalitan ng isang malamig at malupit na ngisi, habang sumiklab ang pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dinala sila ni Fang Ding sa isang napakalaking manor. Magalang silang sinalubong ng mga gwardiya sa tarangkahan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may nakatagong panghahamak na agad napansin ni Luo Yunqiang. Kinilabutan siya at lalo pang hinigpitan ang kapit sa kamay ni Zufan. Binibining Luo, sandali lamang at tatawagin ko ang aming Panginoon. Pagkasabi niyon ay umalis si Fang Ding. Nang sila na lamang ang naiwan sa malaking bulwagan, mahina ngunit seryosong bumulong si Luo Yunqiang. Zufan siguradong may mali sa lugar na ito. Ngumiti si Zufan. Siyempre naman. Sino ba ang matinong tao na magtatayo ng bayan sa mismong gilid ng Scarlet Lightning Valley nang walang dahilan? Nagpatuloy siya. Ayon sa aking nalalaman, minsang nagkaroon ng malaking digmaan sa lugar na ito. Naging isang tiwangwang na lupain ito na walang tao at walang yaman. Walang normal na tao ang magnanais tumira rito. Nagningning ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang manor. Ang mga taong naninirahan dito ay pawang may madidilim na nakaraan. Mga taong walang ibang alam kundi manakit ng kapwa gamit ang mga paraang hindi maaaring gawin sa liwanag. Kahit ang mga demonic cultivator ay umiiwas sa lugar na ito. Dahil ang pinakamaliwanag ng ngiti rito ay maaaring nagtatago ng isang uhaw sa dugong halimaw. Napalunok si Luo Yunqiang. Kung ganoon, bakit tayo narito? Umalis na tayo bago pa mahuli ang lahat. Napangisi si Zufan. Umalis? Hindi tayo naparito para tumakas. Napunta tayo rito upang alamin ang kanilang lakas at kahinaan, at piliin ang pinakamainam na paraan ng pagkilos. Sa isang lugar na walang batas tulad nito, gusto nilang sila ang mga ngaso. Bahagya siyang ngumiti. Ngunit sa huli malalaman kung sino talaga ang tunay na biktima. Tumango si Luo Yunqiang. Zufan, balak ba talaga nating agawin ang teritoryo ng iba? Natural. Mariing tumango si Zufan. Matagal nang nahati ang sacred domain sa iba't ibang puwersa, at hindi madaling mababago ang mga hangganan nito. Tulad nating mga bagong dating na gustong manatiling hindi napapansin, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang kunin ang lugar ng iba. Maaaring walang dangal ang Joytown, ngunit kinikilala pa rin ito ng sacred domain. At ang pagkakakilan ng iyon ang siyang pinakakailangan natin ngayon. Sa isang madilim na silid, marahang lumalangit-ngit ang isang lumang tumba-tumba habang inuugoy ito ng isang matandang lalaking maputi ang buhok at bakas ang pagod at pangungulila sa kanyang mukha. Magalang na yumuko si Fang Ding. Clan head, siniyasat ko sila habang papunta rito. Mga mangangalakal lamang sila. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang clan head na nasa Spirit King stage, may kaunting impluensya sa isang maliit na lungsod, ngunit wala na silang ibang maipagmamalaki. Maaari na tayong kumilos. Kumusta ang mga paninda? Nanginginig na tanong ng matanda. Seryosong sumagot si Fang Ding. Makakaasa po kayo, clan head. Napakahusay ng mga ito. Ang batang ginang at ang 12 gwardiya ay nasa Genesis stage. Ang tanging walang halaga ay ang gwapong steward na nasa bone tempering stage lamang. Hindi na siya dapat alalahanin. Halika, tingnan natin.
Bahagyang umubo ang matanda bago tumayo at lumabas, kasunod si Fang Ding. Pagpasok nila sa pangunahing bulwagan, agad na tumayo at nagbigay galang ang grupo ni Luo Yunchang. Ngunit nang makita nila ang mukha ng matanda, itim at bughaw na tila isang halimaw, napasigaw sa gulat ang mga kababaihan. Sumingkit ang mga mata ni Zufan habang tahimik na sinusuri ang matanda. Nakakatakot ba talaga ang mukha ko, young miss? Nakangiting tanong ng matanda matapos umubo ng 2 beses bago maupo sa pangunahing upuan habang nakatayo si Fang Ding sa kanyang tabi. Piliting umiti ang mga babae habang yumuyuko. Clan Head Liao, patawarin po ninyo ang aming kawalan ng pagpipigil. Walang problema. Ako mismo ang higit na nakaalam kung gaano kapangit ang aking mukha. Lahat ay nagugulat sa unang pagkakita sa akin. Hahahan. Ikinaway lamang ng matanda ang kanyang kamay, ngunit habang nagsasalita ay palihim niyang pinagmasdan ang grupo, kumikislap ang kanyang mga mata. Nangatal si Luo Yunchang. Pakiramdam niya ay para siyang isang hayop na sinusuri bago ibenta. Muling ngumiti ang matanda. Ayon kay Steward Fang, ang ama mo raw ay isang city lord. Ano nga ulit ang pangalan ng lungsod? Magical City, nakangiting sagot ni Luo Yunchang. Tahimik na nag-isip ang matanda. Ang Magical City ay isang maliit na lungsod lamang, humigit kumulang 100 milya ang lawak. Kahit sinong Spirit King ay maaaring mamuno roon. Hindi magiging mahirap wasakin ang Luo Clan. Maaari ko bang malaman, pagpapatuloy niya, sa ilalim ng aling puwersa ang Magical City? Napabuntong hininga si Luo Yunchang. Clan Head Liao, alam naman ng lahat na ang Sacred Domain ay nahahati sa 8 emperador at 7 Sacred Mountains. Ang mga natitirang lupain sa pagitan nila ay pinag-aagawan lamang ng mas malalakas na Spirit King. Walang may pakialam sa mga lugar na iyon, at lalo na sa mga taong nakatira roon. Sa simula ng taon, nagdala ng mamahaling regalo ang aking ama sa Lord ng Tempest City upang humingi ng rekomendasyon sa Sword Emperor. Ngunit kahit ang pinakamababang City Lord sa 72 nasasakupan ng Sword Emperor ay hindi man lang kami hinarap. Itinapon pa ang aming regalo sa labas ng pintuan. Umuwi lamang ang aking ama na bigo. Napakahirap makuha ang pabor ng mga makapangyarihan. Napabuntong hininga ang matanda. Tama ka. Sa panahong ito, mapanganib ang mabuhay ng walang makapangyarihang sandigan. Ngayon ay City Lord ka, ngunit bukas ay maaari ng maagaw iyon ng iba. Napakunot no si Luo Yunchang. Clan Head Liao, ano po ang ibig ninyong sabihin? Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa mukha ng matanda. Ibig kong sabihin natutuwa akong wala palang maaasahang makapangyarihan ang iyong ama. Mas mahimbing ang tulog ko kapag kinuha ko na kayong lahat. Hahaha! Biglang tumayo si Luo Yunchang sa gulat habang sabay na humakbang sa kanyang harapan ang 12 gwardya at si Zufan. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas, mga insekto. Malamig na umisi ang matanda at ikinaway ang kanyang kamay. Agad silang hinampas ng isang napakalakas na hangin at itinapon sa ere. Sa isang kisap mata, naglaho sila at muling lumitaw sa isang lugar na napapalibutan ng bundok-bundok na mga buto. Napasigaw si Luo Yunchang. Zufan, iligtas mo ako. Sumingkit ang mga mata ni Zufan. Isang barrier. Sinulyapan niya ang paligid. Hindi ko akalaing may ganitong lugar sa ilalim ng bayang iyon. Sa ibabaw ay tila masagana at payapa, ngunit sa ilalim ay nakatago pala ang isang bundok ng mga buto. Mahigpit na kumapit si Luo Yunchang sa kanya. Paano tayo makakatakas? Walang makakatakas. Umalinggaw ang malakas na tawa mula sa bawat sulok ng lugar. Muling lumitaw ang matanda sa kanilang harapan, nakangising parang demonyo. Kasama niya sina Fang Ding at ang lahat ng mamamayan ng Joy Town, na ngayoy nagtatawanan habang pinagmamasdan ang takot at pagkataranta ng Luo Clan. Bumagsak ang kamao ni Luo Yunchang sa hindi nakikitang harang. Bang! Matandang halimaw! Pakawalan mo kami ngayon din o pagsisisihan mo ito. Pakawalan kayo, malakas na tawa ng matanda. Dahil ba City Lord ang ama mo sa isang 2 klaseng lungsod? Hahaha! Huwag kang mag-alala. Hindi lamang ako natatakot sa kanya, kahit mawala kayo rito, hindi man lang niya ako paghihinalaan. Nanigas ang mukha ni Luo Yunchang. Umiti lamang si Zufan. Tama siya. Dahil malapit ang Scarlet Lightning Valley, isipin ng lahat na iyon ang dahilan ng inyong pagkawala.
Sino ba ang mag-aakalang ang masayang bayan na ito ay isa palang pugad ng mga mamamatay tao? Napataas ang kilay ng matanda. Kahanga-hanga ka, bata. Magaling kang magmasid. Muli niyang sinuri si Zufan. Mukhang hindi lamang pala sa magandang mukha mo nakuha ang pagiging steward. May utak ka rin. Tama ka. Pinili ko ang lugar na ito dahil ang Scarlet Lightning Valley ang perpektong pantabing sa lahat ng pagpatay ko. Walang sinuman ang maghihinalang ako ang may gawa. Bahagyang umiti si Zufan. Napakaingat mo. Sinisiyasat mo muna ang bawat manlalakbay na pumapasok sa Joytown. Ang may malalakas na sandigan ay hinahayaan mong makaalis, samantalang ang mga walang pangalan lamang ang pinapatay mo. Kahit magkaroon pa ng kaunting lakas ang mga grupong iyon, wala kang pakialam. May Scarlet Lightning Valley kang panangga, at kahit mabunyag pa ang sikreto mo, bilang isang Peak Spirit King ay madali mo pa rin silang papatayin. Napakasarap ng buhay mo bilang isang mamamatay tao rito at napakaligtas pa. Tumango ang matanda habang nakangiti. Napakakilala mo na pala ako, bata, kahit isa ka lamang pilay. Mas lalo kitang nagugustuhan. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Patatawarin kita. Umiti lamang si Zufan. Samantala, galit na galit si Luo Yunqiang habang walang tigil na sinusuntok ang barrier. Sa lakas mong iyan, kaya mong maging Panginoon ng sarili mong lupain. Bakit mo pinili ang mamuhay bilang isang mamamatay tao? Mas madali pang maglingkod sa 8 Emperors kaysa magkubli sa dilim. Napangiwi ang matanda at napabuntong hininga. Dahil wala siyang ibang pagpipilian. Malakas na nagsalita si Zufan. Kahit gaano pa kamahal ng 8 Emperors ang mga mahuhusay na tao, hinding-hindi nila tatanggapin ang isang gumagamit ng soul-devouring aray. Ayaw nilang maulit ang sinaunang trahedya kung saan ang buong sacred domain ay nagkaisa upang tugisin ang mga gumagamit nito. Biglang nanginig ang matanda sa matinding pagkabigla. Ikaw sino ka ba talaga? Paano mo nalaman iyon? Maging ang mga tagabayan ay natulala rin. Napakunot noo si Luo Yunqiang. Soul-devouring array. Ano yon? Lumitaw ang malamig at mapanuksong ngiti sa labi ni Zufan habang inilalantad ang lihim na matagal nang ibinaon sa nakaraan. Ang Soul Eater ay isang demonyong cultivation art na sumisipsip ng lahat ng lakas ng ibang cultivator upang palakasin ang sarili. Ngunit kasabay ng lakas na yon ay pumapasok din ang kanilang galit, hinanakit at puot. Unti-unti nitong sinisira ang isip ng gumagamit at binubulok ang kanyang katawan mula sa loob. Kaya ang sinumang gumagamit nito ay kailangang magpigil. Dapat muna niyang linisin ang lahat ng negatibong emosyon at patatagin ang kanyang puso bago muling gamitin ang teknik. Kung hindi magiging isa lamang siyang buhay na bangkay. Itinuro ni Zufan ang nakakatakot na mukha ng matanda at bahagyang natawa. Agad na nanginig ang mukha ng matanda sa matinding galit. Nangyari ba yan dahil sa cultivation art? Gulat na tanong ni Luo Yunqiang. Ngumiti si Zufan. Tama. Ganyan ang sinasapit ng mga taong walang tigil sa pagsipsip ng lakas ng iba nang walang pagpipigil. Tingnan mong mabuti ang mga tambak ng buto sa paligid. Sinipsip niya ang bawat isa hanggang sa wala nang matira. Ang lahat ng puot at hinanakit ng kanyang mga biktima ay naipon sa kanyang katawan hanggang hindi na ito kinaya ng kanyang laman. Isa siyang Spirit King, ngunit tingnan mo ang kanyang anyo, parang bangkay na lamang. Malapit na siyang mamatay. Ang tanging dahilan kung bakit humahaba pa ang kanyang miserableng buhay ay dahil patuloy siyang sumisipsip ng lakas ng iba, ngunit lalo lamang nitong pinalalala ang kanyang kalagayan. Para mabuhay, kailangan niyang pumatay at sumipsip pa ng mas maraming tao. Ngunit habang ginagawa niya yon, lalo rin siyang lumulubog sa kapahamakan. Isang walang katapusang masamang siklo. Dahil dito, kinamumuhian siya ng lahat ng cultivator. Walang emperor ang tatanggap sa isang tulad niya dahil para lamang iyong pagpapakamatay sa politika. Kaya katulad siya ng dating patriarch na si Liao Qianding na itinuring na kaaway ng buong sacred domain. Napatingin ang matanda kay Zufan na parabang nakakita siya ng halimaw. Paano mo nalalaman ang lahat ng iyan? Napakunot no naman si Luo Yunqiang. Liao Qianding. Napangiti si Zufan. Mas malaking baliw pa kaysa sa apo niyang ito. Lumamig ang kanyang mukha habang nagsasalita. Hindi tulad ng apo niya na maingat at palihim, si Liao Qianding ay walang pakialam kahit mapuksa ang buong lungsod. Libu-libong tao ang kanyang pinatay.
Isa siyang tunay na demonyo sa mga demonyo, ang unang taong tinawag na Demon King. Isang lungsod matapos ang isa pa ang naging ghost town. Ang tanging naiwan ay mga bundok ng buto. Dahil sa soul-devouring art, ang kanyang cultivation ay tumalon mula Spirit King hanggang Saint. Kaunti na lamang at naging sovereign na siya. Kung nakatagpo lamang siya ng sovereign path, marahil ay nabuhay siya magpakailanman. Ngunit bago pa yon mangyari, naging kaaway siya ng buong sacred domain. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanib puwersa ang mga righteous cultivator at mga demonyong cultivator upang patayin siya. Sa huli, napatay siya rito mismo, malapit sa Scarlet Lightning Valley. Matapos noon, tila naglaho na lamang ang kanyang angkan. Akala ng lahat ay nawala na rin ang soul-devouring art dahil siya lamang ang nakaalam nito. Ngunit ngayon mukhang ipinasa pala niya ito sa kanyang mga inapo. Kaya pala nagtayo kayo ng bayan dito at itinago ang inyong tunay na pagkatao. Nanginig ang mukha ng matanda habang unti-unting nabubunyag ang lahat ng kanyang lihim. Nino ka ba talaga? Sigaw niya habang nanginginig ang daliri na nakaturo kay Zufan. Pipaano mo nalaman ang lihim na 10,000 taon nang nakabaon? Napaisip si Zufan. 10,000 taon na pala eh. Kung gayon, 5,000 taon matapos ang dakilang digmaan ako napatay ng lintik na si Liao Tianding. Ibig sabihin 5,000 taon din ang lumipas bago ako muling isinilang gamit ang 9 Serenity's Secret Records. Hindi na nakapagpigil ang matanda. Ano ka ba talaga? Bakit alam mo ang lahat ng ito? Malamig na tumingin si Zufan. Dahil naroon din ako sa digmaang iyon. Natigilan ang matanda. Impossible. Ilang taon ka na ba? Isa ka lamang bone tempering cultivator. Paano ka makakasama sa digmaang naganap 10,000 taon na ang nakalipas? Napangiti si Zufan. Matanda, masasabi kong napakayabang ng inyong ninuno kaya siya namatay. Ikaw naman ay natuto sa kanyang pagkakamali at nagtago sa dilim. Sayang nga lamang napakababa na ng inyong narating. Dahil ngayon, kaharap ninyo ang dating pinuno ng 8 Emperors na si. Biglang napasigaw ang matanda. Sword Emperor Changshan. Biglang sumimangot si Zufan. Kailan pa naging pinuno ang matandang iyon? Ako ang Demonic Emperor. Demonic Emperor Zhao Chen, muli siyang pinutol ng matanda. Naggitngit si Zufan. Matandang ulyanin. Nakikinig ka ba? Nang mangyari ang digmaan laban kay Liao Tianding, hindi pa ipinapanganak ang Zhao Chen na sinasabi mo. Ako ang pinuno ng 8 Emperors noong panahong iyon. Napakurap ang matanda. May Demonic Emperor bang naging pinuno ng 8 Emperors? Napangiwi si Zufan at napabuntong hininga. Ilang taon ka na ba? Mahigit 3,000 taon. Ganoon pala. Napatawa si Zufan. Hamak na bata ka pa pala. 2,000 taon pa lamang ang lumipas matapos ang panahon ko, nalimutan na agad ang pangalan ko. Iyan pa lang ay sapat ng dahilan para patayin kita. Pero kahit wala yon, mamamatay ka pa rin. Wala kang kaibigan, wala kang kamag-anak, wala kang pakialam sa mundo. Nagtago ka sa lugar na ito at walang makakaalala kapag nawala ka. Isa kang taong isinilang para mamatay. Lalong nalito ang lahat. Napangiti si Zufan. Ang ibig kong sabihin gagayahin ko ang estilo ninyo. Papatayin ko ang isang walang saysay na grupo at papalitan ko ang kanilang lugar. Mula ngayon ang Joy Town ay magiging teritoryo ng Luo Clan. At kayo tuluyan ng maglalaho sa kasaysayan. Ano? Saglit na natigilan ang lahat bago sabay-sabay na tumawa. Hahaha! Agawin mo ang Joy Town. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Isang bone tempering cultivator lang. Dahil lang may alam ka sa ilang lumang kasaysayan, akala mo maaari mo na kaming takutin. Hindi mo ba alam ang sarili mong cultivation? Ang bone tempering cultivator ay nabubuhay lamang ng halos 200 taon. Tapos sasabihin mong naroon ka 10,000 taon na ang nakalipas. Sinong maniniwala sa ganoong kasinungalingan? Napangisi ang matanda. Muntik mo na akong mapaniwala sa malalaking kwento mo. Ngunit ngayon ay nasa bitag ka na. Kapag nasipsip ko na ang lahat ng lakas mo, saka mo sabihin kung aagawin mo pa ang Joy Town. Napakalaking biro. Lalong lumakas ang tawanan ng buong bayan habang puno ng pangungutya ang kanilang mga mata. Sa kanilang isipan, kung nais lamang sana ni Zufan na mabuhay, mas kapanipaniwala pa kung sinabi niyang kamag-anak siya ng isang emperor kaysa sa kabaliwang kwento na yon.
Ngunit, boom! Isang napakalakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw. Agad na naputol ang kanilang tawanan. Sa isang iglap, ang soul-devouring aray na kanina'y buo pa ay tuluyang naglaho. Sa paligid nito ay nagsimulang sumiklab ang maitim na kidlat apoy. Natigilan ang lahat. Nakatitig lamang sila habang nanlalaki ang kanilang mga mata sa takot. Sa kaliwang mata ni Zufan ay sumiklab ang itim na thunder flame. May mapanuyang ngiti siyang sinabi. Pasensya na. Hindi ako komedyante. Kapag may sinabi ako tinutupad ko. Tapos na kayo. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang alon ng itim na apoy ang sumabog patungo sa langit. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog. Mula sa kalangitan ay bumuhos ang ulan ng itim na apoy. Unti-unting bumalot ang nakakatakot na aura sa buong Joytown. Nanginginig na napabulalas ang matanda. Iisang Spirit King. 1-3-20. Paano nagkaroon ng napakaraming Spirit King dito? Sino ba ang ating nabangga? Nang maramdaman niya ang 20 malalakas na aura na pawang hindi nila kakampi, tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Ang ibang tagabayan ay namutla rin sa takot. Anong emperor ba ang ating nagalit upang magpadala ng napakaraming Spirit King sa maliit na bayang ito? Nagkagulo ang matanda. Tumakas kayo. Hindi natin sila kaya. Tumakbo. Boom! Hindi pa niya natatapos ang utos nang sumabog ang itim na apoy sa kalangitan. Sa isang iglap, naging abo si Fang Ding at ang lahat ng tagabayan. Nanginig ang buong katawan ng matanda. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Zufan. Nakatingin lamang ito sa kanya habang nakangiti. Kinokontrol mo ang buong espasyo gamit ang iyong domain. Ikaw isa ka ring Spirit King. Ngumiti si Zufan. Tama. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mamatay ka. Nagnitngit ang matanda. Ako ay isang Peak Spirit King. Hindi mo ako mapapatay. Thousand Soul Possession. Biglang nagsulputan ang napakaraming masasamang espiritu. Lumamig ang paligid habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga iyak. Ngunit bago pa man sila makagalaw, tinupok agad sila ng itim na apoy at naglaho na parang hindi kailanman umiral. Natulala ang matanda. Ano ito? Peak Spirit King ako. Bakit walang epekto ang aking mga teknik? Napangiti si Zufan. Matanda, maaaring mas mataas ang cultivation mo. Pero ang kalidad ng aking kapangyarihan ay higit na nakaangat kaysa sayo. Bigla niyang ikinuyom ang kanyang kamay. Agad na sumabog ang itim na apoy sa paligid ng matanda at nilamon ang kanyang buong katawan. Aag! Umalinggaw ang kanyang nakapangingilabot na sigaw habang pilit siyang nagpupumiglas. Ngunit sa kanyang mga mata ay hindi lamang sakit ang makikita, kundi matinding pagkalito. Sino ka ba talaga? Malamig na sumagot si Zufan. Ako ang dating pinuno ng 8 Emperors 5,000 taon na ang nakalipas. Ang demonic Emperor Zhu Yifan. At ngayon ang steward ng Luo Clan. Zufan. Dapat mong ipagmalaki na namatay ka sa aking mga kamay. Kasabay ng kanyang huling sigaw, puno man ng pagsisisi, galit, o takot, tuluyang nasunog ang kanyang katawan sa itim na apoy. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang nabura sa mundong ito. Umalinggaw ang dagundong ng mga dragon sa kalangitan, habang pinangunahan ni Dan Qingshen ang ilang Spirit King ng Luo Clan mula sa hilagang bahagi ng bayan. Walang awang nilipol ng naglalakihang dragon aura at mga sword energy ang sinumang nagtangkang tumakas. Sa timog, naging parang Diablo si Bailiuyu. Umulan ng mga lumilipad na espada na naghatid ng kamatayan at pagkawasak sa bawat madaanan. Sa silangan, nagbantay si Murong Li na tila isang naggangalit na Diyos ng apoy. Ang naglalagablab niyang apoy ay naging impyerno para sa mga tumatakas. Samantala, mula sa kanluran ay dumating si Ouyang Lingshan na parang isang napakalaking pader ng yelo. Ang lahat ng nagtangkang makatakas ay nagyelo sa isang iglap, naging tila mga kristal na estatwa. Habang umaalingaw ang mga sigaw ng sakit at paghihirap, tuluyang nalipol ang buong populasyon ng Joytown. Nang makapasok sa mismong bayan ang mga taong nagmula sa mortal domain, dugo at mga putol-putol na katawan na lamang ang bumungad sa kanila. Hindi ito nakayanan ni Murong Xui kaya agad niyang hinanap si Zufan. Talaga bang napakasama ng mga taong ito? Karapat-dapat ba talaga sila sa sinapit nila? Umiti lamang si Zufan.
Siya ang tanungin mo. Pagkasabi niyon ay lumakad siya papunta sa iba at malakas na nag-utos. Linisin niyo ang buong lugar. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan natin. Masayang sumigaw ang mga tauhan at agad nagsimulang maglinis. Lumapit si Murong Xui kay Luo Yunqiang upang malaman ang buong katotohanan. Matapos marinig ang lahat ng nangyari, unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Isa palang pugad ng walang saysay na pagpatay ang Joy Town. Tunay ngang ang kasamaan ay umaani rin ng kasamaan. Ngunit kahit gaano kasama ang mga yon, wala silang laban sa isang tunay na demonic emperor. Pinagmasdan ni Murong Xui si Zhu Fan habang nagbibigay ito ng mga utos at napangiti siya. Tama siya, ang pinupuntirya lamang niya ay ang mga tunay na nararapat parusahan. Di nagtagal ay naayos ang pamamahagi ng mga tirahan. Ang mga pinuno ng Luo Clan at ang mga Spirit King ay nanirahan sa malaking manor. Pinalitan lamang nila ang karatulan ng dating Liao Clan at isinabit ang pangalan ng Luo Clan, tanda ng opisyal na pag-angkin nila sa Joy Town. Natuklasan din ni Zhu Fan ang iba't ibang nakatagong aray at lihim na lagusan sa loob ng manor. Dahil dito, hindi na niya kinailangang gumawa pa ng bago. Matapos maayos ang lahat ng pangunahing gawain, agad siyang pumasok sa secluded cultivation. Ngunit hindi para magpalakas ng cultivation, kundi upang tuparin ang huling kahilingan ng kanyang matagal ng kasamang tagapangalaga. Ding! Lumabas ang demonic sword sa isang bugso ng itim na liwanag. Habang inihahanda ni Zhu Fan ang refining aray, kusang lumutang ang espada at pumwesto sa gitna nito, tila hindi na makapaghintay. Napangiti si Zhu Fan. Blood Spirit, ikaw sana ang magiging blood infant ko. Pinatira lang kita noon sa vaulting sword upang mapanatili ang kalikasan nito. Nais ko ring malaman kung posible bang pagsamahin ang 5 divine sword, kahit sinasabing imposibleng mangyari yon. Kahit hindi ito maging isang sovereign weapon, sapat nang mapagsama ko ang 5 sword art, iyon ang pinakamainam para sa akin. Pero nakapagtataka ako, dapat ang mas nasasabi. Bakit parang ikaw pa ang hindi mapakali? Tumunog ang espada bilang sagot. Sige na nga. Pero tandaan mo, muli kang susunugin ng apocalyptic thunder flame. Huwag kang umasa na magiging magaan yon. Lalong umindayog ang espada sa pananabik. Ngumiti si Zhu Fan at mabilis na bumuo ng mga hand seal. Sword Spirit Renewal. 5 become 1. Ascend, Sacred Weapon at isilang ang Sovereign Weapon. Humagibis ang itim na thunder flame mula sa kaliwang mata ni Zhu Fan at nilamon ang buong refining aray. Sa gitna ng naggangalit na apoy ay walang tigil na niluluto ang demonic sword. Paminsan-minsan ay nanginginig ito sa tindi ng init. Kung nakapagsasalita lamang ang espada, marahil ay puno na ng nakabibinging sigaw ang buong silid. Sunod na inihagis ni Zhu Fan ang Sundering Sword, na wala na ngayong Sword Spirit. Unti-unting natunaw ang 2 espada at nagsimulang magsanib sa ilalim ng naglalagablab na apoy. Demon Transformation Art. Isang napakalaking bugso ng itim na enerhiya ang bumuhos sa aray. Tinakpan ng makapal na itim na usok ang apoy hanggang sa mabuo ang isang napakalaking itim na kokoon. Sa loob nito ay walang tigil ang pagsabog ng kulog at apoy. Huminga ng malalim si Zhu Fan habang maingat na minamasdan ang bawat pagbabago. Ito ang unang pagkakataon na may nagtangkang lumikha ng isang sovereign weapon. Walang sinuman ang nakaalam kung ano ang kahihinatnan nito. Kahit ginagamit niya bilang pundasyon ang 5 sacred weapon ng Sword Sovereign, wala pa rin siyang kasiguruhan. Ano kaya ang magiging resulta? Magdaragdag lang ba ito ng isa pang espada? O tuluyan nang magbabago ang lahat? Kapag nagsanib ang 5 sword art, marahil ay maaabot nito ang mismong antas ng sword path ng Sword Sovereign. Hindi maalis ang pananabik ni Zhu Fan habang nakatitig sa umiikot na bola ng kadiliman. Lumipas ang 8 oras. Patuloy pa rin kumikislap ang liwanag mula sa loob. Hindi pa rin humuhupa ang apoy. Hindi man niya makita ang espada, alam niyang buhay pa ito dahil konektado ang kanyang buhay sa Blood Infant. Ilang beses niyang naisip silipin ang loob. Ngunit paano kung nasa pinakamahalagang yugto na ang pagsasanib? Paano kung masira niya ang buong proseso? Kaya pinigilan niya ang sarili at naghintay. 3 buong araw ang lumipas. Nawawalan na siya ng pasensya nang biglang yumanig ng malakas ang itim na kokoon. Kasabay nito'y nanginig ang buong lupa. Halos matumba si Zhu Fan. Boom! Maging ang kalangitan ay nagsimulang manginig.
Nagbaluktot ang kalawakan habang nabubuo ang kakaibang ulap na tila nakasimangot sa buong mundo. Sa Seven Sacred Mountains, isang matandang may puting balbas ang tahimik na nagbabasa sa loob ng isang eleganteng pavilion. Biglang yumanig ang buong bundok. Nagpakita ang makukulay na ulap sa himpapawid. Nagulat ang lahat ng matatandang eksperto. Bakit nangyayari na naman ito? Hindi ba natapos na ang kakaibang pangyayaring ito 100 taon na ang nakalipas? Hindi pa nga natin yon lubos na naunawaan, heto at may panibago na naman. Tahimik na lumutang ang matanda. Iba ito sa nangyari noon. Tingnan niyo noong nakaraan, hindi man lang natin magamit ang cultivation natin. Ngayon malaya tayong nakakakilos. Saka lamang napansin ng lahat na totoo ang sinabi niya. Bagamat kakaiba pa rin ang pagbabago sa kalangitan, hindi na sila naapektuhan tulad noon. Sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan. Marahang inilapag ng isang lalaki ang piyesa ng chess. Mataman niyang pinagmasdan ang langit. Pagkatapos ng napakaraming taon, may isa na namang sumusubok umabot sa antas ng sovereign. Sino? Tanong ng isa pang lalaki. Naaalala mo ba kung sino ang may pinakamalaking posibilidad noon na pabagsakin ang isang sovereign? Patriarch Blood Demon? Siya nga. Ngunit wala siyang sariling dao. Kaya kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya nalampasan ang pagiging sovereign. Subalit isa pang chess piece ang inilapag niya. Hindi iyon masasabi tungkol sa kanyang blood infant. Isang espiritu. Tama. Ang mga espiritu ay ipinapanganak sa loob ng 10 dakilang dao. Wala silang sariling landas sa simula. Ngunit maaari silang bumuo ng sarili nilang sovereign path. Kapag nangyari iyon magkakaroon sila ng kakayahang hamunin ang isang tunay na sovereign. Ngunit impossible iyon. Sino bang magpapalaya sa sarili niyang blood infant? Napangiti ang unang lalaki. Walang makakamit kung walang isinusugal. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kailanman nalampasan ng blood demon ang pagiging sovereign. Ngunit ngayon wala pang lumilitaw na sovereign path. Gayunpaman, narito na ang mga palatandaan. Ibig sabihin may isang nilalang na may potensyal na maging sovereign. Nagtataka ako kung sino siya. Isa kaya siya sa mga taong dinala mula sa mortal domain? Hahahan. Talagang nakakatuwa. Ang mortal domain bagamat tigang at mahirap na lugar. Siya rin ang pinagmumulan ng pinakamaraming himala. Mahigit 6 na oras na walang tigil ang pagyanig ng buong mundo. Sa loob ng kanyang silid, walang kamalay-malay si Zufan sa mga pagbabagong nagaganap sa kalangitan. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa malaking itim na kokoon sa harapan niya. Hindi siya nangangahas na makialam dahil baka masira niya ang napakahalagang proseso ng pagsasanib. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang sumingaw ang itim na kokoon habang unti-unti itong lumiliit. Mula sa dating napakalaking bola ng kadiliman, naging kalahating metro na lamang ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zufan. May isang anino sa loob. Habang lalo pang lumiit ang kokoon, naging malinaw ang anyo nito. At nang tuluyan nang mawala ang itim na enerhiya. Isang batang tila 7 taong gulang ang nakatayo sa harap niya. Maitim ang balat nito, nakasuot ng itim na balabal, at kalmado ang ekspresyon. Napagtanto ni Zufan na hindi basta nawala ang kokoon. Sinipsip pala ito ng batang nasa harapan niya. Tuluyang natigilan si Zufan. Lumuhod ang bata at magalang na nagbigay galang. Master! Napakurap si Zufan. Master! Ibig mong sabihin ikaw ang blood infant ko? Masayang tumango ang bata. Master! Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakalakas na katawan at isang sisidlan. Nang magsanib ang 5 sacred weapon, naging isang tunay akong sovereign weapon. At ang sovereign weapon ay maaaring magkaroon ng anyong tao. Ito ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihang ginawa mo para sa akin. Pagkatapos sabihin yon, 3 beses siyang yumukod bilang pasasalamat. Hindi pa rin makapaniwala si Zufan. Sovereign weapon. Ibig sabihin ikaw na ngayon ang mismong kaluluwa ng bagong katawang ito. Kaya pala sabik na sabik kang maisama ang huling espada. Gusto mo palang maging tao. Napakamot sa ulo ang bata at nahihiyang ngumiti. Sa totoo lang, Master. Ang tao ang pinakamataas na nilalang sa mundong ito. Lahat ng espiritu ay nangangarap magkaroon ng anyong tao.
Maranasan ang tumawa, magsalita, lumikha, at mamuhay tulad nila. Ngunit napakahirap maging tao. Lalo na para sa mga espiritong halos walang sariling kamalayan. Napakaswerte ko dahil pinag-isa mo ang 5 sacred weapon. Dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataong maging tao. Lahat ng ito ay utang ko sa'yo. Muli siyang yumuko ng malalim. Napabuntong hininga si Zufan. Noon ikaw ang blood infant ko. Ngayon parang tuluyan nang naputol ang koneksyon natin. Hindi mo na ako kailangang sandalan para mabuhay. May sarili ka ng sisidlan bilang isang sovereign weapon. Mabilis na umiling ang bata. Master, ikaw ang lumikha sa katawan kong ito. Ikaw ang parang magulang ko. Paano kita tatalikuran? Simula ngayon, ako pa rin ang espada mo. Poprotektahan kita at mananatili sa tabi mo. Ang pinagkaiba lang nakakapagsalita na ako. Biglang kumislap ang katawan ng bata. Sa isang iglap ay muli siyang naging isang maitim na espada. Tahimik itong lumutang patungo kay Zufan. Hindi na ito katulad ng dati. Nawala na ang lahat ng bakas ng 5 espada. Isa na lamang itong perpektong itim na banal na espada. Tahimik itong tinitigan ni Zufan. Pagkaraan ng ilang sandali ay seryoso siyang nagsalita. May sarili ka ng katawan. May sarili ka ng kapalaran. Matagal kitang kasama. Ngayon ay malaya ka na. Hindi mo ba gustong maglakbay sa buong sacred domain? Hindi kita pipigilan. Sabihin mo lang ang totoo. Ngunit seryosong tumingin ang bata sa kanya. Master, malamig ang pakikitungo mo. Hindi dahil hindi mo ako pinaniniwalaan, kundi dahil hindi mo mapaniwalaan ang sarili mo. Muli siyang naging tao. Diretsong tumingin sa mga mata ni Zufan. Noong blood infant pa lamang ako wala akong sariling pagkatao. Lahat ng mayroon ako ay nanggaling sa'yo. Habang lumilipas ang panahon, nabuo ang sarili kong personalidad. Ngunit ang lahat ng ugali ko ang lahat ng iniisip ko pati ang puso ko lahat ay nagmula sa'yo. Ako ay isa pang ikaw. Kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob ganoon din sana ako. Pero hindi ka ganoong tao. Tinulungan mo ang Loklan ng buong puso. Kaya buong puso rin kitang sasamahan. Walang higit. Walang kulang. Natigilan si Zufan. Napagtanto niyang tama ang bata. Ang Sword Child ay lumaki mula sa kanyang sariling kaluluwa. Isa lamang itong refleksyon ng kanyang tunay na pagkatao. Ngumiti siya. Kung ganoon, mula ngayon, ikaw ang Sword Child. Mananatili ka sa tabi ko. Masayang tumango ang bata. Master! Ngunit maya-maya'y muling nagsalita si Zufan. Sword Child. Paano kung gumawa ako ng masasama at traidor na bagay? Mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Napangiti lamang ang bata. Simple lang. Ako ay katulad mo. Kung magtataksil ka magtataksil din ako. At kung sakaling hadlangan mo ako baka ako pa ang pumatay sa'yo. Pagkatapos ay gagawin ko rin ang lahat ng gusto ko. Ganoon lang kasimple. Napasinghap si Zufan. Bigla niyang napahawak ang kamay sa dibdib. Mabuti na lang. May mga prinsipyo pa rin ako. Kung hindi, imbes na makakuha ako ng pinakamakapangyarihang espada, isa palang napakalakas na kaaway ang nalikha ko. Habang naglalakad palabas ng silid, napailing si Zufan. Sana wala akong masamang ugaling na ipasa sa batang ito. Kung hindi, ako rin ang magsisisi. Masayang nakasunod ang Sword Child sa kanyang likuran. Maya-maya'y nagtanong si Zufan. Sword Child, gaano ka nakalakas? Sumagot agad ang bata. Noon pa man ay kasabay mo akong lumalakas. Kung lumakas ka lumalakas din ako. Kaya ngayon, nasa Mid-Spirit King stage din ako. Napataas ang kilay ni Zufan. May sarili ka bang kakayahan? Huwag mong sabihin lahat ng teknik ko ay kaya mo ring gamitin. Umiling ang Sword Child. Hindi. Hindi ko magagamit ang Divine Eye of the Void, ni ang Apocalyptic Thunder Flame. Ngunit pinagsama ko ang 5 sword art na naunawaan mo. Nakalikha ako ng panibagong espada. Napahinto si Zufan.
Pang-anim, tumango ang Sword Child. Ang Apocalyptic Sword Art. Habang nag-uusap ang dalawa ay lumabas sila ng silid. Nagulat sila nang makitang naghihintay sa labas ang lahat ng matataas na opisyal ng Luo Clan. Ngunit mas nagulat ang mga ito nang makita ang batang kasama ni Zufan. Saglit lang 3 araw siyang nagkulong Saan nang galing ang batang yan? Baka siya mismo ang gumawa niyan. Agad namang kumontra ang isa. Anong pinagsasabi mo? Kahit lalaki pa siya, imposible namang makabuo ng bata sa loob lang ng 3 araw. Isa pa ang nagsalita. Baka may lihim na lagusan sa silid at doon pumasok ang bata. Ngunit mabilis iyong itinanggi ng bantay. Impossible. Ako ang nagbantay sa pintuan buong 3 araw. Kahit langaw ay walang nakalusot. Habang mainit ang kanilang pagtatalo, ngumiti si Zufan. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Lumapit si Li Jinshan at yumuko. Steward Zhu. Yumanig ang buong mundo at nagbago ang kulay ng kalangitan. Nag-aalala kami kaya naparito kami. Ikinaway lamang iyon ni Zufan. Ayos lang ako. Bumalik na kayo. Kailangan pa nating patatagin ang ating cultivation. Kapag handa na tayo, marami pa tayong gagawin. Tumango ang lahat. Ngunit wala ni isa ang umalis. Lahat ng mata ay nakatutok pa rin sa batang kasama niya. Napangiti si Zufan. Nakikita kong gusto ninyo siyang makilala. Siya ang personal kong tagapagbantay. Ang Apocalyptic Sword Child. Napasinghap ang lahat. Personal guard. Sa lakas ni Steward Zhu. Kailangan pa ba niya ng bantay? Kung ganoon, hindi rin basta-basta ang batang ito. Biglang sumingit si Gu Santong. Tatay. Kung gusto mo ng bantay, ako na lang sana. Agad siyang kinatok ni Zufan sa ulo. Ikaw pa talaga ang nagsabi niyan. Hindi ba 6 na taong gulang ka pa lang noong naghari-harian ka na sa Tayanyo? Nagtaas ng dibdib si Gu Santong. Iba naman iyon. Ako ay isang kilin. Biglang may maitim at payat na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Ngumiti ang Sword Child habang nakatitig sa kanya. Young Master San ni. Mag-spar tayo. Doon natin malalaman. Nanginginig na napalingon si Gu Santong. Eksaktong kapareho ni Zufan ang malamig na tingin at mapanuksong ngiti ng bata. Napalunok siya. Naku ni. Huwag mong sabihing may lihim na anak si tatay. At sa sobrang kaba. Halos mapasigaw si Gu Santong. Umalinggaw ang sigawan ng mga tao habang muling nabuhay ang dating tahimik na Joy Town. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kasiyahan ay nagmumula sa isang lambak na nasa halos 100 milya ang layo mula sa bayang minsang naligo sa dugo. Taya na! Walang bawian, sigaw ni Qiu Yanhai habang abala sa kanyang pansamantalang tayaan. Mga kaibigan, ilabas na ang mga pusta. Si Young Master San ay may odds na 1 laban sa 3, habang ang lihim na gwardiya ni Steward Zhu, ang Sword Child, ay may odds na 1 laban sa 5. Nagtipon ng napakaraming tao, inilalapag ang kanilang pinakamahahalagang kayamanan, mga pambihirang espiritual na halamang gamot, sagradong armas, at mahahalagang sangkap. Biglang bumagsak sa mesa ang isang napakalaking banga ng alak. Napabuntong hininga si Qiu Yanhai nang makita ang may-ari nito, ang Wine Sword Immortal. Senior, sabi kong walang limitasyon ang pusta, pero huwag naman alak ang itatayan nyo. 10 Spirit Stones lang ang halaga niyan. Ngumisi ang matanda. 10 Spirit Stones. Isa itong pambihirang alak ng Murong Clan. Ako mismo ang kumuha nito bago sumama sa inyo. Dahil lang sa saya ng laban kaya handa akong isugal ito. Napailing si Qiu Yanhai. Sige na nga. 10 Sacred Stones ang ilalagay ko. Ngayon, sino ang tatayaan nyo? Natural, si Young Master San. Tumango ang lahat. Kilala na nila ang lakas ni Gu Santong. Matagal na nitong napatunayan ang sarili at lalo pa itong lumakas matapos marating ang Sacred Domain. Samantalang ang Sword Child ay isang misteryosong batang walang nakakaalam ng tunay na kakayahan. Ngunit maya-maya'y may isang gukin na marahang inilapag sa mesa. Ako naman sa Sword Child ang taya. Lumingon silang lahat kay Liu Mubai. Sigurado ka? Kilala mo ba ang lakas niya? Tanong ng Wine Sword Immortal. Umiling si Liu Mubai. Hindi.
Pero kung ginawa siyang personal na gwardiya ni Zufan, sapat na yon para magtiwala ako. At isa pa, masyadong padalos-dalos si Young Master San. Sa labanan, ang may mas maraming impormasyong hawak ang kadalasang nananalo. Kilala natin si Gu Santong, pero ang Sword Child ay isang misteryo. Napaisip ang lahat. Isa-isa nilang inilipat ang kanilang mga pustahan papunta sa Sword Child. Napakamot na lamang sa ulo ang Wine Sword Immortal bago inilipat din ang kanyang banga ng alak. Liu Mubai, pagtitiwalaan kita. Pero kapag natalo ako, babayaran mo ako. Tumawa lamang si Liu Mubai. Kung ganoon, pati ang aking gukin ay kasama sa pustahan. Samantala, sa isang burol na tanaw ang lugar ng labanan, tahimik na pinagmamasdan ni Zufan, Luo Yunhai at ng iba pa ang dalawang batang naglalaban. Nagtanong si Luo Yunhai, Kuya Zhu, sino ba talaga ang Sword Child? Kaya ba niyang talunin si Sanzi? Tumango si Zufan. Dapat lang. Si Sanzi ay nasa maagang yugto pa lamang ng Spirit King. Samantalang ang Sword Child ay ang aking demonic sword na nagkaroon ng anyong tao. Taglay niya ang halos lahat ng aking kakayahan maliban sa Divine Eye of the Void. Hindi siya basta-basta matatalo. Natigilan ang lahat. Ibig mong sabihin siya ang banal na espada. Ipinaliwanag ni Zufan na dahil isa itong espiritu ng espada, imposibleng makita ang tunay nitong cultivation. Nasa kalagitnaang yugto rin siya ng Spirit King. At ayon sa kanya, hindi lamang 5 sword arts ang alam niya, nakabuo pa siya ng ika-6. Sa kabilang panig, nakatayo si Gu Santong habang nakangiti ng may kumpiyansa. Bata, kakampi naman tayo. Bibigyan kita ng pagkakataong umatras. Hindi kita pahihiyain alang-alang kay Father. Ngumisi ang Sword Child. Young Master San, napakayabang mo pa rin. Nasa sacred domain ka na ngayon. Isa ka lamang batang banal na hayop. Marami rito ang kayang pumatay sa'yo. Pinapaalalahanan lang kita para hindi ka agad mawala ng buhay sa susunod. Natigilan si Gu Santong. Halos kapareho ng tono, kumpiyansa, at paraan ng pagsasalita ni Zufan ang batang nasa harapan niya. Maging ang lahat ng nanonood ay napatingin kay Zufan. Mistulang maliit na bersyon niya ang Sword Child. Ngumiti lamang si Zufan. Dahil ang Sword Child ay isinilang mula sa sarili niyang Blood Infant, natural lamang na halos pareho sila ng ugali at pag-isip. Napangisi si Gu Santong. Kung si Father ang nagsabi niyan, maniniwala pa ako. Pero ikaw, isa ka lang maliit na bata. Tignan natin kung sino ang iiyak mamaya. Sa isang iglap ay sumugod siya. Nagliyab sa pulang liwanag ang kanyang kamao, habang mabilis itong sumuntok patungo sa Sword Child. Sa unay sinadya niyang pigilan ang lakas ng kanyang atake, ngunit sa huli ay kalahati pa rin ng buong puwersa ang kanyang ginamit. Ngunit hindi man lamang natinag ang Sword Child. Young Master San, huwag ka nang magpigil. Dumaan ka na ng buong lakas. Dahil kaya kong saluhin ang lahat. Itinaas lamang niya ang isang daliri. Mula rito ay sumiklab ang isang matingkad na pulang sword key. Hush! Isang napakalakas na soaring sword art ang sumalubong sa kamao ni Gu Santong. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nyanig ng malakas na pagsabog ang buong lambak. Napaatras si Gu Santong ng mahigit 100 metro habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Soaring sword art at nasa sukdulan pa. Paano mo nagagawa yon? Si Father lang ang nakitang kung kayang gamitin ang teknik na ito ng ganito kalakas. Tumango si Shangguan Fixyong habang puno ng paghanga. Talagang namanan niya ang buong sword path ni Steward Zhu. Ngumiti si Zufan. Magkaugnay ang aming katawan at kaluluwa noon. Natural lamang nataglay niya ang 5 sword arts. Ngunit higit pa roon, sinabi niyang pinagsama niya ang 5 iyon upang makabuo ng isang bagong teknik. Ang ika-6 na sword art ni. Nagniningning ang mga mata ng lahat. Kung ang Sword Sovereign ay nakalikha ng 5 banal na sword arts, ano kaya ang magiging kapangyarihan ng isang teknik na pinagsama ang lahat ng iyon? Habang nag-uusap sila, sa kabilang panig ay nagkagulo na naman sa tayaan. Lahat ng dating tumaya kay Gu Santong ay biglang gustong ilipat ang kanilang pusta sa Sword Child. Galit na sigaw ni Qiu Yanhai. Anong ginagawa ninyo? Nasaan ang dangal ninyo? Kanina kampante kayo kay Young Master San, ngayon lilipat kayo. Walang bawian. Samantala, namula sa hiya si Gu Santong.
Isang palitan pa lang, nawalan na agad sila ng tiwala sa akin. Nakakahiya. Muling sumugod ang batang kilin. Hindi na ako magpapapigil. Humanda ka. Inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan. Boom! Yumanig ang buong kalangitan. Nabaluktot ang espasyo. Unti-unting lumitaw ang maiitim na bitak sa mismong kalawakan, mabilis na kumakalat patungo sa Sword Child. Napasinghap ang lahat. Nabiyak ang espasyo mismo. Alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Kapag tinamaan ng mga bitak na iyon ang isang tao, mapupunit maging ang kanyang katawan at kaluluwa. Napatingin silang lahat kay Zufan. Hindi ba niya pipigilan ang laban? Ngunit nanatili lamang siyang nakangiti. Hindi naman tao ang batang iyon. Kahit mapunit pa ang mismong kalangitan. Walang epekto iyon sa isang banal na espada. Condensed. Parang makamandag na ahas ang mga bitak sa kalawakan habang rumaragasa patungo sa Sword Child. Ang kailaliman ng mga ito ay tila handang lunukin ang lahat ng madaanan. Ngunit hindi man lamang natinag ang Sword Child. Ngumisi siya at marahang iwinasiwas ang kanyang kamay. Isang malamig na hangin ang humampas sa paligid. Unti-unting bumagal ang pagkalat ng mga bitak sa espasyo hanggang sa tuluyan silang tumigil. Ilang sandali pa, nabalutan pa ang mga ito ng manipis na yelo. Nanlaki ang mga mata ni Gusantong. Heaven Sealing Sword Art. Tumawa ang Sword Child. Tama. Ako ang espada ni Master. Lahat ng Sword Art na alam niya alam ko rin. Kaya Young Master San, huwag ka nang magpigil. Sa isang kisap mata ay sumugod siya. Nagliyab ang apoy sa kanyang daliri. Kasabay ng decimating Sword Art, nilamon ng apoy ang mga bitak sa espasyo hanggang sa unti-unti itong nagsara. Nang luminaw ang daan, diretso siyang sumugod kay Gusantong at itinusok ang nagliliyab na daliri sa kanyang mukha. Napaatras si Gusantong habang mabilis na sinalubong ito ng kanyang kamao. Decimating Sword Art. Sundering Sword Art. Paano mo nagagamit ng perpekto ang lahat ng 5 Sword Arts ni Father? Kahit tunay niyang anak, hindi iyon magagawa. Sino ka ba talaga? Kalmadong sumagot ang Sword Child. Sinabi ko na ako ang espada ni Master. Boom! Sa wakas ay inilabas ni Gusantong ang buong lakas. Nagbanggaan ang kanyang pulang kamao at ang lilang sword key. Umalingaw ang napakalakas na pagsabog. Mahigit 40 bundok ang naglaho at naging alikabok dahil lamang sa shockwave. Napaatras si Gusantong habang nanginginig ang buong katawan. Ngunit nanatiling nakatayo ang Sword Child. Ngumiti siya. Ako ay isang banal na espada. Wala akong laman loob na maaaring mapinsala ng shockwave. Iyan ang kaibahan ko sa isang sacred beast. Pagkatapos ay itinuro niya si Gusantong. Vaulting Sword. Dragon Soar. Kasabay ng dagundong ng isang dragon, isa na namang napakalakas na sword wave ang pinakawalan. Halos hindi pa nakababawi si Gusantong sa naunang bangdaan. Napilitan siyang suntukin muli ang paparating na atake. Boom! Muli siyang napaatras. Ngumiti ang Sword Child. Karaniwang cultivator, kailangan munang patatagin ang sarili matapos ang isang malakas na banggaan. Pero ako, hindi ko kailangang gawin yon. Sa loob ng 10 galaw kaya kitang patayin. Wala ka ng pag-asang manalo. Napasinghap ang lahat ng nanonood. Napakadelikado ng batang iyan. Isa siyang banal na espada na may katawang tao. Wala siyang kahinaan. Mas matibay pa ang katawan niya kaysa sa isang sacred beast. Tumango si Zufan. Kahit ako, hindi ko inaasahang ganoon kabilis matatalo si Sanzi. Ngayon naiintindihan ko kung bakit ganoon na lamang ang pasasalamat niya nang bigyan ko siya ng katawang ito. Bilang isang sovereign weapon halos wala na siyang kapantay. Napaisip si Zufan. Maliban sa Divine Eye of the Void taglay niya ang halos lahat ng aking kakayahan. Tahimik ang lahat. Kung sakaling balang araw ay maghimagsik ang Sword Child. Sino pa ang makakapigil sa kanya? Nagsalita si Leng Wuchang. Steward Zhu naman na rin niya ang iyong kayabangan. Bahagyang umiti si Zufan. Para siyang isa pang ako. Pero noong bata pa ako, mas maingat ako kaysa sa kanya. Wala siyang preno. Kaya balang araw kakailanganin niya ng taong magbabantay sa kanya. Samantala, halos sumabog na sa galit si Gusantong. Umalingaw ang kanyang sigaw.
Sa likuran niya ay lumitaw ang napakalaking imahe ng isang 300 metrong kilin. Ang dagundong nito ay nagpayanig sa buong kalangitan. Nanginig maging ang mga Spirit King. Yaong Master San seryoso na. Sigaw ng Winesword Immortal. Muli kong ililipat ang pustahan ko kay Yaong Master San. Marami ang agad sumunod. Ngunit hindi man lang kumilos sina Liu Mubai. Senior. Tingnan niyo ang mukha ng Sword Child. Napalingon ang lahat. Habang naggangalit si Gu Santong. Ang Sword Child ay nakatingin lamang sa kanya nang may malamig na paghamak. Young Master San ni. Ayaw mong tumanggap ng mabuting payo. Kung ganoon, ititikim ko sa iyo ang aking ika-6 na Sword Art. Nagtipo ng itim na enerhiya sa kanyang daliri. Apocalyptic Sword Art. Lalong nagitngit si Gu Santong. Lintik na bata. Tikman mo ito. Affable. Soring kilin. Umalinggaw ang nakakabinging dagundong. Ibinuka ng napakalaking kilin ang bibig nito bago buong lakas na sumugod sa Sword Child. Ngumiti lamang ang Sword Child. CJ. Marahan niyang iniwagayway ang kanyang daliri. Isang payak na itim na sword wave ang lumipad. Wala itong nakakasilaw na liwanag. Wala ring nakabibinging pagsabog. Ngunit saan man ito dumaan, maging ang alikabok ay tuluyang naglaho sa mundo. Tahimik. Ngunit nakapangingilabot. Mas nakakatakot ang isang ataking walang ingay ngunit kayang magbura ng lahat ng madaanan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zufan. Sword Child. Itigil mo ngayon din. Ngunit huli na. Tumagos ang itim na sword wave sa kilin. Walang pagsabog. Walang banggaan. Huminto lamang ang napakalaking kilin bago tuluyang naglaho na parang hindi ito kailanman umiral. Napadugo ang bibig ni Gu Santong dahil sa matinding backlash. Namutla siya. Ngunit hindi pa tapos. Patuloy pa ring lumalapit ang itim na sword wave. Bitbit nito ang tiyak na kamatayan. Nataranta si Gu Santong. Nataranta rin ang lahat ng nanonood. Mamamatay siya. Galit na sigaw ni Zufan. Sword Child. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong itigil mo. Ngunit nanatiling malamig ang Sword Child. Sumilay pa nga ang isang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang balak tumigil. Biglang nagbaluktot ang espasyo sa kanyang paligid. Napalingon siya kay Zufan. Nakita niya ang malamig nitong titig. At ang 7 gintong singsing sa kanang mata nito. Nagulat ang Sword Child. Master Huwag. Mahinang sinabi ni Zufan. Divine Eye of the Void. 7th Stage. Void Seal. Sa isang iglap. Nagsimulang magsara ang mismong espasyo. Nanginig ang Sword Child. Nawala ng buhay ang kanyang mga mata. Bumagsak siya sa lupa. Unti-unti siyang nagbalik sa kanyang tunay na anyo. Isang maitim na banal na espada. Nawala ang lahat ng senyales ng buhay. Kasabay nito, ang nakamamatay na itim na sword wave na ilang hakbang na lamang ang layo kay Gu Santong ay biglang naglaho. Napabuntong hininga si Gu Santong habang pilit inaagaw ang kanyang hininga. Alam niyang, kung tumama ang ataking iyon tiyak ang kanyang kamatayan. Sa kanyang isipan ay isa lamang ang tumatak. Ang kapangyarihan ng Apocalyptic Sword Art ay hindi nagpapahuli maging sa Apocalyptic Thunder Flame ni Zufan. Marahang yumuko si Zufan at pinulot ang Apocalyptic Sword mula sa lupa. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang maitim na espada. Ikaw nga talaga ang isa pang ako, ngunit ang batang bersyon ko, mayabang, mapagmataas, at walang pakundangan. Umiti siya ng bahagya. Inakala mo bang dahil naging sovereign weapon ang katawan mo, ay hindi na kita mapipigilan? Nakalimutan mo bang ang 5 Divine Swords ay lahat na apektuhan ng Divine Eye of the Void? Walang pinagkaiba ang bago mong anyo. Pagnilayan mo muna ang pagkakamaling iyan. Gumawa siya ng isang hand seal. Sa isang kisap mata, bumalik ang Apocalyptic Sword sa kanyang katawan upang muling masil. Pagkatapos ay lumapit siya kay Gu Santong. Sanzigi. Laging may taong mas malakas kaysa sayo. Isipin mong aral ang nangyari ngayon. Yumuko si Gu Santong. Naiintindihan ko na, Dad. Hindi na ako magiging mayabang. Napailing lamang si Zufan. Ilang daang beses mo na ring sinabi yan. Bakit ako maniniwala ngayon?
Matututo ka lamang kapag sapat na ang sakit na naranasan mo. Lumapit ang mga nakatatanda. Steward Zhu. Paano ang Sword Child? Napakadelikado niya. Kalmadong ngumiti si Zufan. Ako na ang bahala sa kanya. Ngayon ay mayroon na tayong pansamantalang matitirhan sa Sacred Domain. Ngunit kung gusto nating lumakas kailangan nating pabagsakin ang isa sa 8 Emperors. Kaya pansamantala, maglalakbay muna siya upang alamin ang kasalukuyang kalagayan ng Sacred Domain. Hihintayin niyo ang mensahe ko. Kapag dumating iyon kikilos tayo. Nag-alala ang lahat. Delikado kung mag-isa ka. Ako ang sasama, agad na sabi ni Luo Yunqiang. Lumapit din si Bai Liuyu. Ngunit umiling si Zufan. Huwag kayong mag-alala. Ang Sacred Domain ay dati kong mundo. Mas kilala ko ito kaysa kanino man. Kahit makaharap ko pa ang isang emperor, sapat ang lakas ko upang makatakas. Nang makaalis ang karamihan, tinawag ni Zufan si Yunshuang. Shuang-er. Nagawa mo ba ang ipinakiusap ko? Nalaman mo ba kung nasaan si Qingcheng? Nalungkot ang dalaga. Hindi ko makita ang kapalaran ni Sister Qingcheng. Katulad din ng sayo. Parang may nagtatago sa inyong dalawa. Nag-isip si Zufan. Ang Sovereign Path Tumango si Yunshuang. Tinanong ako ni Patriarch kung may ibinigay ka raw kay Sister Qingcheng. Baka yon ang dahilan kung bakit hindi mabasa ang inyong kapalaran. Nabahala si Zufan. Kung ganoon, paano ko siya mahahanap? Napakalawak ng Sacred Domain. Bahagyang umiti si Yunshuang. Ikaw lang ang makakahanap sa kanya. Natigilan si Zufan. Ako? Tumango siya. Hindi sa pamamagitan ng panghuhula. May ibinigay sa iyo si Sovereign yon. Ang itim na orbi. Iyon ang gagabay sa iyo patungo sa taong hinahanap mo. Nagningning ang mga mata ni Zufan. Iyon pala ang silbi nito. Pero paano ko naman ito gagamitin? Napakamot lamang sa ulo si Yunshuang. Hindi ko rin alam. Kailangan mong malaman mag-isa. Napangiti si Zufan. CJ. Habang naglalakbay ako, hahanapin ko rin ang sagot. At habang wala ako, kailangan ding maturuan ng leksyon ang Sword Child. Nagpaalam siya sa lahat. Isa-isa silang yumuko. Maliban sa isang matandang pulang-pula ang ilong. Ang Wine Sword Immortal ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang banga ng alak habang umiiyak na parang bata. Ang mahal kong alak. Hindi kita kayang pakawalan. Paano ako natalo sa pustahan kay Gusantong? Pinipilit ni Qiu Yanhai na agawin ang banga. Senior! Pustahan ang usapan. Natatalo talaga. Bitawan niyo na. Ngunit walang nangyari. Dahil sa laki ng agwat ng kanilang cultivation, hindi man lamang gumalaw ang matanda. Napailig na lamang si Zufan. Ano ba ang naisip kong isama ang dalawang ito? Matapos maglakbay ng malayo, nakatagpo si Zufan ng isang tahimik na kuweba. Naglagay siya ng concealment array. Pagkatapos ay inilabas niya ang itim na orb na iniwan ni Sovereign yon. Sa totoo lang, ang pagsisiyasat sa Sacred Domain ay dahilan lamang. Ang tunay niyang pakay ay ang mahanap si Chu Qingcheng. Hindi niya yon maaaring sabihin sa kanyang mga kasamahan. Sumama sila upang magtatag ng bagong tahanan. Hindi upang samahan siyang hanapin ang babaeng mahal niya. Bilang pinuno, kailangan niyang magpakitang patas at responsable. Samantalang ang mga personal niyang bagay ay kanya lamang. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na orbi. Qingcheng ni, nasaan ka? At paano ba gamitin ang bagay na ito? Talagang si Sovereign yun Binigyan ako ng kagamitan pero walang paliwanag. Habang nakatitig siya sa orbi, unti-unting umikot ang kadiliman sa loob nito. At sa isang iglap, hinigop nito ang kanyang kamalayan. Nang muling dumilat si Zufan, nasa gitna na siya ng walang hanggang kalawakan. Napapalibutan siya ng hindi mabilang na mga bituin. Parang maaabot niya ang mga ito gamit lamang ang kanyang kamay. Nasaan ako? Bigla niyang naalala. Ganito rin ang lugar ni Sovereign yon. Ibig sabihin ang kamalayan ko ang pumasok sa loob ng orbi. Ngunit nanatili siyang naguguluhan. Paano ko mahahanap si Qingcheng dito? Tuminala siya sa kalangitan.
Naalala niya ang kakayahan ng Holy Maiden ng Yun Clan. Binabasa nila ang kapalaran ng tao sa pamamagitan ng mga bituin. Ngunit wala siyang alam tungkol doon. Habang palaisip siyang nakatingin sa langit. May isang matandang tinig na biglang bumulong. Ang tao ang pinakapayak ngunit pinakadakilang nilalang. May 360 maliliit na kalawakan sa loob ng bawat katawan. Bawat tao ay may sariling bituin. Kapag tinitingnan mo ang kalangitan, hindi mga bituin ang nakikita mo, kundi ang ikot ng kapalaran. Kung nais mong mahanap ang iyong hinahanap, gamitin mo ang iyong puso. Nayanig ang isip ni Zufan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga bituin. Unti-unting gumalaw ang kanyang yuan ki kasabay ng pag-ikot ng kalangitan. Hanggang sa dumating ang sandaling. Parang naging bahagi na niya ang buong universo. Ang bawat bituin ay tila naging bahagi ng kanyang sariling katawan. Nararamdaman niya ang daloy ng dugo, ang tibok ng puso, ang bawat paghinga, at sa kaibuturan ng kanyang puso. Iisa lamang ang kanyang hangarin. Hanapin si Qincheng. Biglang kumislap ang 9 na pinakamaliwanag na bituin. Sunod-sunod silang pumwesto sa isang linya. At sabay-sabay na tumuro. Patungong silangan. Nagningning ang mga mata ni Zufan. Nasa silangan si Qincheng. Bigla siyang nagising. Muli siyang nasa loob ng kuweba. Nasa tabi niya ang itim na orbi. Agad niya itong itinago. Pagsilip niya sa labas. Gabi na. At ang 9 na pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan ay eksaktong kapareho ng nakita niya sa loob ng orbi. Hindi niya alam kung ang orb ba ang nakaapekto sa mga bituin. O ang mga bituin ang sumasalamin sa orbi. O baka, siya mismo ang dahilan ng lahat. Ngunit bago pa niya yon maisip ng mabuti, may isa pa siyang napansin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang lumakas. Nakaabot na siya sa late stage Spirit King. Ngunit kasabay nito, ang panlabas niyang cultivation ay bumagsak muli sa unang antas ng Bone Tempering Stage. Bahagya siyang ngumiti. Muli na namang lumawak ang kanyang puso at pag-unawa sa Dao. Humagibis si Zufan sa kalangitan sa ilalim ng maliwanag at maaliwalas na langit. Habang mabilis na lumilipad, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bituin, maging sa gitna ng araw ay malinaw niya pa rin itong nakikita. Paminsan-minsan ay tumitingala siya sa kalangitan. Unti-unting sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Malapit na siya. Malapit na siya sa huling bituin sa 9 na bituing gumabay sa kanya. At higit sa lahat, malapit na rin siyang makita ang taong matagal na niyang hinahanap. Mula nang pumasok siya sa misteryosong itim na orbi, tila may kakaibang koneksyon na siyang nararamdaman sa buong mundo. Parang bawat bituin, bawat hangin, at bawat nilalang ay magkakaugnay. Biglang may mga boses na umalingaw-ngaw mula sa isang masukal na kabubatan. Senior Sister, ipinag-utos ni Master na dalhin natin ang Purple Gold Glazed Cup at makipagkita sa grupo ni Senior Aunt sa Mist City. Kailangan nating makuha ang mapapapunta sa Nethersea. Pero nag-aalala ako kay Junior Sister. Mag-isa lang siyang naiwan. Malamig na sumagot ang isa. Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Wala naman siyang talento. Mahina pa. Mas malakas pa tayong lahat kaysa sa kanya. Isa lang siyang pabigat. May isa pang nagsalita. Umaasa lang siya sa pabor ni Master. Palibhasa marunong magpabango. Kaya ayokong makihati siya sa gantimpala ng misyong ito. Sabihin na lang nating hindi siya nakasabay. Narinig ni Zufan ang bawat salita. Nethersea. Bahagya siyang napaisip. Hindi ba yon ang teritoryo ng Nether Sovereign? Nakita na niya ang lugar na yon noon mula sa World Wind Tunnels sa Mortal Domain. Ngunit hindi niya kailanman nalaman kung paano ito tunay na mararating. Kung may mapa nga. Napakahalaga nito. Agad siyang bumaba sa kabubatan. Inayos niya ang kanyang kasuotan. At nagkunwaring isa lamang karaniwang mangangalap ng halamang gamot. Biglang kumaluskos ang mga dahon. Sino dyan? 6 na espada ang sabay-sabay na tumutok sa pinanggalingan ng ingay. Bago pa niya makita ang kanilang mukha. Nararamdaman na ni Zufan ang matinding killing intent na nagmumula sa kanila. Lumabas siya habang kunway nanginginig. Sandali. Naliligaw lang ako. Wala akong masamang intensyon.
Sa harapan niya ay 6 na napakagagandang babae. Ngunit ang kanilang malamig na mga mata ang sumisira sa kanilang kagandahan. Tahimik silang tumingin kay Zufan. Nang mapansing bone tempering stage lamang ang cultivation nito. Sabay silang napangiti ng may paghamak. Tumawa ang leader ng grupo. Matanda ka na. Bone tempering stage ka pa rin? May ganoon pala sa sacred domain. Napakahina mo. Tapos naglalakad ka pa sa kabubatan. Kapag may spiritual beast na umatake sa'yo, buto mo na lang ang matitira. Nagkunwaring natatakot si Zufan. Tama kayo. Kailangan ko lang talagang maghanap ng halamang gamot para mabuhay. Habang nagpapakumbaba, tahimik niyang sinuri ang cultivation ng 6. 3 Spirit King, 1 mid-stage, 2 early stage, at ang 3 pa. Peak Genesis stage. Hindi mahina ang grupong ito. Nagkunwari siyang nalilito. Mga binibini. Ano po ba ang nasa unahan? 3 buwan na akong naliligaw sa kabubatang ito. Napangiti ng may pangungutya ang leader. Bone tempering stage ka kasi. Hindi ka nga makalipad. Siyempre maliligaw ka. Huwag ka nang tumuloy. Nasa unahan ang Ruby Cloud Sect. Natigilan si Zufan. Kaya pala pamilyar ang lugar. Napalapit na pala siya sa Ruby Cloud Sect. Habang sinusundan niya ang 9 na bituin sa loob ng maraming buwan. Hindi na niya napansin kung saan-saan na siya nakarating. Isa lang ang laman ng isip niya. Hanapin si Kincheng. Nagpatuloy ang babae. Alam mo naman siguro ang batas ng Ruby Cloud Sect. Kapag may lalaking pumasok ng walang pahintulot mas gugustuhin pa niyang lamunin siya ng spiritual beast. Napangiti lamang si Zufan sa isip. Parang hindi ko alam ang ugali ng matatandang babae sa Ruby Cloud Sect. Ngumiti siya. Kayo ba ay mga alagad ng Ruby Cloud Sect? Sabay-sabay nilang iniangat ang kanilang baba. Natatakot ka na ba? Abala kami sa isang mahalagang misyon. Dapat nga ipagpasalamat mo na pinayuhan ka pa namin. Kung si Master ang nakatagpo mo Hindi na niya natapos ang sinabi. Biglang humigpit ang kamao ni Zufan. Unti-unting lumitaw ang malamig na aura ng kanyang kilin arm. Ngunit bago pa siya kumilos, may isang mahinhing tinig ang narinig. Senior sister! Hintayin niyo ako! Isang dalagang nakaputing kasuotan ang mabilis na tumakbo papalapit. Humihingal siya. Napabuntong hininga si Zufan. Isa na namang mamamatay. Inis na inis ang ibang babae. Paano niya tayo nahahabol? Mas nakakainis pa siya kaysa multo. Lumapit ang dalaga sa kanilang leader. Senior sister. Bakit hindi niyo ako hinintay? Nahihirapan akong sumabay. Malamig na umiti ang leader. Junior sister. Mapanganib ang paglalakbay. Mas mabuti pang bumalik ka sa sect. Mahal ka ni Master. Hindi ka niya papagalitan. Ngunit masayang umiling ang dalaga. Hindi. Magkakapatid tayo. Kapag may panganib tutulungan ko kayo. Unang misyon ko ito. Ayokong mabigo. Napailing si Zufan. Para siyang isang inosenteng tupa. Na walang kamalay-malay sa tunay na panganib ng mundo. Ngumiti siya. Tama ang mga senior sister mo. Nag-aalala lang sila sayo. Mapanganib ang mundo sa labas. Habang sinasabi iyon, lihim niyang ikinuyom ang kamao sa kanyang likuran. Malamig ang kanyang mga mata. Biglang umiti ang dalaga sa kanya. Ikaw, Lee. Kilala mo ba sila? Sa tingin mo rin ba mababait sila? Tumango si Zufan. Napakabait nila. Dahil ipapadala ka nila diretsyo sa kamatayan. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, nagulat siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya isang pambihirang kagandahan. Simple lamang ang kanyang mukha. Ngunit, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa puso ni Zufan. Ang mga matang iyon, parang pamilyar. Kasabay nito, napatingin din ang dalaga sa kanyang mga mata. Natigilan siya. Nagkita na ba tayo noon? Nanginginig ang puso ni Zufan. Mahina niyang tinanong. Ano ang pangalan mo? Ngumiti ang dalaga ng walang pag-aalinlangan. Kincheng. Chiu Kincheng.
Parang tumigil ang oras. Napatitig lamang si Zufan. Mahina niyang binigkas ang pangalan. Chu. Qincheng ni. Hindi man lang nagbago ang pangalan mo. Unti-unting lumambot ang kanyang mga mata. Bumitaw ang kamaong kanina ay handang pumatay. Sa halip, marahan niyang inilapat ang magaspang niyang mga palad sa malambot na pisngi ng dalaga. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang titig. Qincheng. Sa wakas, natagpuan na rin kita. Nakatingin lamang si Chu Qincheng sa estrangherong lalaki. Hindi siya nakaramdam ng takot ni pagkasuklam. Sa halip, may kakaibang damdaming bumalot sa kanyang puso. Parang matagal na niya itong kilala. Ngunit hindi niya maalala kung sino ito. Bam! Habang marahang inilalapit ni Zufan ang mukha niya kay Chu Qincheng, bigla siyang sinalubong ng isang malakas na palad. Tumilapon siya ng ilang metro bago bumagsak ng malakas sa lupa. Nagulat si Chu Qincheng at namula ng husto nang mapagtanto ang nangyari. Galit na galit namang sumigaw ang kanyang senior sister. Lintik kang bastos! May lakas ka ng loob na bastusin ang isang disipulo ng Ruby Cloud Sect. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Papalapit na sana ito upang tuluyang durugin ang mga binti ni Zufan. Ngunit mabilis na humarang si Chu Qincheng. Napakuyom ang kamao ni Zufan. Lintik na matandang uwak. Matapos ang napakahabang panahon. Sa wakas ay nagkita silang muli ni Qincheng. Ngunit hindi man lang nila nagawang namnamin ang muling pagkikita dahil sa pakikialam ng babaeng iyon. Kung hindi lamang dahil alam niyang disipulo ng Ruby Cloud Sect si Chu Qincheng. Matagal na sana niyang ginawang laman ang mga babaeng iyon ng lupa. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang nag-aalab niyang galit. Hindi maaaring patayin ng isang asawa ang mga kaibigan ng kanyang asawa sa unang pagkikita pa lamang. Ngunit isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Bakit napunta si Qincheng sa Ruby Cloud Sect? Batay sa direksyon ng siyam na bituin. At sa pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya. Wala na siyang kahit katiting na pagdududa. Siya talaga si Chu Qincheng. Nagkunwari siyang nasasaktan habang tumatayo. Mga binibini. Pasensya na. Kamangha-mangha kasi ang pagkakahawig ng binibining ito sa yumao kong nakababatang kapatid. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi na ito maulit. Lalong nagalit ang senior sister. Sa susunod pa. Akala mo ba pwede mong basta hawakan ang mukha ng isang babae? Muli sana siyang sasaktan nito. Ngunit muling humarang si Chu Qincheng. Senior sister. Mahal na mahal lang siguro niya ang kapatid niya. Hindi niya sinadyang maging bastos. Kaya huwag na niyo siyang sisihin. Nag-irap ang babae. Bakit ko siya papagalitan? Hindi naman ako ang pinormahan niya. Kung wala kang pakialam di bahala ka. Nagliparan silang anim. Habang lumalayo ay may narinig pang mapanlait na salita. Karapat-dapat lang sa'yo ang maloko. Napakabobo mo. Malungkot na yumuko si Chu Qincheng. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zufan. Punong-puno ng pag-usisa ang kanyang mga mata. Ginawa mo ba yon? Dahil kamukha ko ang kapatid mo? Oo Sinadya mo talaga? Alam ni Zufan ang hinahanap niya. Naghahanap lamang ito ng dahilan upang paniwalaang hindi siya masamang tao. Madali sana siyang magsinungaling. Ngunit, hindi niya kayang magsinungaling kay Qincheng. Umiling siya. Hindi. Wala naman talaga akong nakababatang kapatid. Ang dahilan kamukha mo ang babaeng pinakamamahal ko. Namula agad si Chu Qincheng. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may pagtatampo. Mali pala ang pagkakakilala ko sa'yo. Pareho ka lang pala ng sinabi ni senior sister. Ginamit mo lang ako. At tumalikod siya. Sandali. Huminto si Chu Qincheng. Ano na naman? Kapag may ginawa ka pa, hindi ako magdadalawang isip. Napangiti si Zufan. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang bone tempering cultivator. Habang si Chu Qincheng ay nasa genesis stage. Ngunit, bakit tila siya pa ang nahihiya? Napailing si Zufan. Totoo ang sinabi ko. Hindi kita niloko. Hindi rin kita sinamantala. Nakita kita at naalala ko ang asawa kong namatay. Hindi nakapagsalita si Chu Qincheng.
Tumingin siya sa seryosong mga mata ni Zufan. Unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Siguro mahal na mahal mo talaga ang asawa mo. Kaya pinapatawad na kita. Tumalikod siyang muli. Sandali. Napabuntong hininga siya. Ano na naman? Ngumiti si Zufan. Miss Chu. Mabuti kang tao. Pwede mo ba akong tulungan? Naliligaw ako. Pwede mo ba akong ihatid palabas ng kagubatan? Nag-alangan si Chu Qingcheng. Isasama kita. Tama. Ilang sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay mahina siyang tumango. CJ. Lumapit siya kay Zufan. Palihim muna niyang sinilip kung may nakakakita. Pagkatapos ay marahang yakap ang baywang nito. Aakyat tayo. Huwag kang gagalaw. Tumalon siya. At lumipad sila. Ngunit, biglang yumakap din si Zufan sa baywang niya. Namula ng husto si Chu Qingcheng. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Nagkunwaring nanginginig si Zufan. Unang beses ko kasing lumipad. Natatakot ako. Wala siyang maisagot. Tahimik na lamang siyang nagpatuloy sa paglipad. Makalipas ang ilang sandali. Isinandal pa ni Zufan ang ulo niya sa balikat ni Chu Qingcheng. Ano na naman yan? Natatakot pa rin ako. Mas lalo lang lumawak ang ngiti ni Zufan. Napabuntong hininga si Chu Qingcheng. Magpakabait ka. Kapag umulit ka pa ihuhulog talaga kita. Ngunit sa halip na tumigil, mas lalo pa siyang yumakap. Parang ayaw na niyang bumitaw. Nagulo ang puso ni Chu Qingcheng. Halos magliyab sa pamumula ang kanyang mukha. Bago pa sila makita ng iba, mabilis siyang lumapag sa lupa. Pagkababa nila, nakayakap pa rin si Zufan na parang pugita. Napikon na si Chu Qingcheng. Nasa lupa na tayo. Bitiwan mo na ako. Ngumiti si Zufan. Hindi. Nagsisinungaling ka. Lumilipad pa rin tayo. Hindi ko yon paniniwalaan. Napapikit na lamang si Chu Qingcheng. Wala na talaga siyang magawa sa lalaking ito. Sa huli, ginamitan na niya ng lakas. Bam! Tumilapon muli si Zufan. Tinuro siya ni Chu Qingcheng. Ngayon sinadya mo na talaga. At nagsisinungaling ka pa. Ngumiti lamang si Zufan habang inaayos ang kanyang damit. Miss Chu, bago ko sagutin yan, pwede ba kitang tanungin? Hindi na siya hinintay pang sumagot. May gusto ka bang lalaki? Yumiling si Chu Qingcheng. Wala. May kasintahan o kasunduan ka na bang magpakasal? Muling umiling ang dalaga. Napaisip siya. Bakit niya itinatanong iyon? Malawak na umiti si Zufan. Ayos. Lumapit siya. At muli siyang yakap. Mahigpit. Tumingin siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ngayon sasagutin ko ang tanong mo. Sinadya ko. Dahil gusto kita. At magiging akin ka. Parang tumigil ang mundo. Nablangko ang isip ni Chu Qingcheng. Ano? Paano nangyari yon? Ngayon lang kami nagkita. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niya itong itinulak. Baliw ka. 2 oras pa lang tayong magkakilala. Hindi ko nga alam kung sino ka. Ngumiti si Zufan. Ako si Zufan. Ayan. Hindi na tayo estranghero. Qingcheng sumama ka sa akin. Agad siyang umiling. Hindi pwede. Disipulo ako ng Ruby Cloud Sect. Kung tungkol sa pag-aasawa kailangan ko munang magpaalam kay Master. Biglang naging seryoso ang mukha ni Zufan. Isang matandang uwak lang ang pipigil sa atin. Qingcheng, sumama ka sa akin. Walang sinuman ang makakapigil sa atin. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.